So ayun, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So ngayong araw, syempre, another updates na naman tayo patungkol sa WPS. So meron akong nakitang video dito guys. Sobrang ng thumbnail niya or title niya. So curious ako kung ano nga ba ang nakapaloob sa video ito. So yan yung panonoorin natin. So mula kay Pitch TV to, meron itong pamagat na China hinamon. US Navy nagpakawala ng missile sa harap mismo ng mga barko ng China sa SCS. So, yun, nakaka-curious naman tong niya. So, bago natin simulan, Pitch TV, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China hinamon. US Navy nagpakawala ng missile sa harap mismo ng barko ng China sa SCS o South China Sea. So, like, comment, share, subscribe. Start. So, disclaimer. Meron siyang disclaimer dito. Yun, Pitch TV. TV. Iniulat. Yun, lumabas ng missile. Angas. Iniulat na bibili umano ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng mga anti-ship missile system sa Estados Unidos. Yun. At sinabi na makakatulong umano ito upang mapigilan ang paglapit ng mga Chinese vessel sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Of course, malaking tulong talaga yan. Sa isang pagdinig sa Senado, binigyang diin ni Department of National Defense Secretary ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga anti-ship missile system dahil sa patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok ng mga barko ng China sa teritoryo ng bansa. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mga senador tungkol sa patuloy na ginagawang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at nangako na hahanap sila ng paraan upang mabigyan ng pondo ang mga inisyatiba ng sandatahang lakas. Ito nga din yung isa sa kinabilib ko sa mga mahal nating senador. Kasi itong sila ng mga grupo na suportado yung modernization natin or yung pagpapalakas ng AFP natin. Unlike nung isang senador na handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Kaya, naghahanda nga tayo, di ba? So what's wrong with it? Pinipigilan nyo yung paghahanda natin tapos nagtatanong kayo kung handa na ba tayo, di ba? I don't know lang if suportado din ni Mr. Padilla itong about sa modernization ng AFP. Comment down below, let me know. But yun nga kasi nga nagtanong siya doon sa handa na ba tayo So tuloy mo na. Nagpahayag din ng suporta ang Estados Unidos tungkol sa plano ng gobyerno ng Pilipinas at sinabi ng Defense Secretary ng bansa na si Lloyd Austin na handa ang Washington na tulungan ang Armed Forces of the Philippines na mapalakas ang kakayahan nito sa gitna ng mga ginagawang pananakot ng China. Yun! Nice. Iniulat ito matapos iminungkahi ng isang mambabatas na magsagawa ng joint patrol ang Pilipinas sa West Philippine Sea kasama ang ilang member states ng Association of Southeast Asian Nations at Taiwan. Sinabi ito ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro at layo nitong ipakita na nagkakaisa ang mga bansa sa ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at estabilidad sa West Philippine Sea. Need talaga natin ang ally, men. Kung gusto nating mapanatili yung peace, hindi yung tayo-tayo lang yung harap sa China. Otot. Tuloy. Ipinaliwanag ni Castro na habang may pangangailangan na pahupain ang tensyon sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea na parehong inaangkin ng China at Pilipinas, ang isang mapayapa ngunit asertibong solusyon ay maaaring gamitin upang pigilan ang mga aktibidad ng komunistang bansa sa nasabing karagatan. Nako po. Sinabi ni Castro na mas mainam kung dagdagan ng ating bansa ang mga ginagawang pagpapatrolya ng ating Coast Guard, gayon din ang pag-coordinate at paglulunsad ng joint patrol kasama ang mga Coast Guard ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Taiwan. O nga lahat ba ng binubuli ng China, magkaisa ba? Tignan lang natin tapos dyan tayo sa SCS, sa WPS pala. Okay. Idinagdag niya na dahil sa hakbang na ito, mapapataas ng bansa ang pakikipagtulungan sa ibang mga ASEAN countries na may pangkalahatang pantay na katayuan sa Pilipinas habang magkasamang pinoprotektahan ang ating teritoryo. Diba? Iminungkahi ito ni Castro matapos ang nangyaring insidente
malapit sa Ayungin Shoal, isang atoll na matatagpuan sa loob ng Spratly Islands at nasa loob din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nice, nice, nice. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpasalamat umano ang Taiwanese President na si Tsai Ing-wen matapos nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na payagan ang deployment ng mga US forces sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan ay malapit din sa isla ng Taiwan. Diba? Buti pa yung Taiwan na appreciate nila. Pero yung mga kapwa Pilipino natin na mga pro-China, of course, galit sila. Pro-China nga sila, diba? Sinabi Hindi na nila inisip yung mga OFW natin na nandun sa Taiwan. Taiwanese President na makakatulong umano ang presensya ng mga US forces malapit sa kanilang bansa dahil mapipigilan nito ang pinaplanong pagsalakay ng China mula sa Taiwan Strait. Pinahintulutan ng Pilipinas ang Estados Unidos na palawakin pa ang military presence nito sa 4 na pangunahing lugar sa Northern Luzon at Palawan habang pinapalakas ng dalawang bansa ang tinatawag na collective defense position nito upang kontrahin ang pagiging agresibo ngayon ng China sa rehiyon. Nako. Kaya yung China, sobrang alarming nila or naalarma na sila, nagbabayad ngayon sila dito. Ewan ko lang kung totoo yung mga nagbabayad pero yun kasi yung parang nakikitang ng mga netizens kasi bakit nga naman Filipino ka tapos ipagtatanggol mo yung China, di ba? Siyempre, tinitingnan nila yon na baka binayaran siguro yan ng China para lang pigilan talaga yung pagpapalakas ng US dyan sa bansang Pilipinas. Kasi sobrang laking threat na nun sa China, men. Biruin mo ba naman sobrang long range ng mga missiles nila? Di ba? Ng US. Banta talaga yun para sa China. Ang 4 na bagong EDCA location ay bilang karagdagan sa mga site na naunang natukoy noong 2016 na kung saan ay kinabibilangan ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro at Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa pahayag ng Beijing tungkol sa matindi nitong pagtutol sa pangingialam umano ng ibang bansa sa isyu ng South China Sea. Sa pagsasalita sa mga reporters, sinabi ng Pangulo na ang pahayag ng gobyerno ng China ay para umano sa Estados Unidos at hindi sa Pilipinas. Ito ay matapos muling pinagtibay ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang matatag na commitment ng Amerika tungkol sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Nako. Kita nyo yun? Sinabi ni Pangulong Marcos na mga aksyon ng ating bansa tungkol sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at pakikipagtulungan sa Estados Unidos, kapwa sa sektor ng gobyerno at pribadong korporasyon ay tama at nararapat lamang dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang umunlad. Nice, nice, nice. Tapos ganyan. Para umunlad lang naman pero wala. Yung China, galit na galit na galit na galit na kesyo. Gera daw. Tapos naniwala naman yung mga Pilipino pro-China. Nauna nang pinagtibay ni Pangulong Marcos at Secretary Austin ang commitment ng dalawang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na kung saan saklaw nito ang parehong Coast Guard ng dalawang bansa sa Pasipiko pati na sa South China Sea. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning ng defense guidelines sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sensya na-recall ko lang, sobrang daming nagagalit na ni Mao Ning, men. Dito sa mga videos ko kapag nagbabasa ako ng comment, sobrang daming nagagalit dito eh. Na kung saan ay inilatag ang mga plano upang gawing moderno ang kooperasyon ng dalawang bansa ay isa lamang bilateral na arrangement. Okay. Sinabi niya na mahigpit na tinututulan ng China ang anumang hakbang ng mga bansa na makialam sa isyu ng South China Sea na naglalayong sirain ang territorial sovereignty at maritime rights ng kanilang bansa. Jesus! Sambalos. Feel din talaga nila i-control tayo, mga utot nila. I think dito lang yun. So yun, hanggang dito na lang. Mula again kay Pitch TV guys. Supportahan nyo yan, Pitch TV. Original video link in the description box below. Panoorin yung mga videos niya. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinaisis. So, kita nyo naman yun guys. Malinaw pa sa klaro.
Wala talaga 'tong Chinang 'to, men. Ayaw na ayaw talaga nilang umangat yung bansang Pilipinas, like nauungusan talaga sila, 'no. Tapos yun, yung Taiwan, luckily yung Taiwan na-appreciate nila yon. So, Taiwan ha, baka pagdating ng araw na inaano kami ng China, tahimik lang kayo diyan. Thank you pa kayo ha. Thank you kayo sa amin na thank you Philippines for putting some missile diyan sa sa may Luzon, tapos ikaw Taiwan ha. Dapat ganyan tayo dapat, 'di ba? Kasi yung China yan, malakas lang talaga naman yan, or mayabang lang naman kasi talaga yan. Kasi sila yung nakakaangat ngayon, sila yung ako yung damulag dito, ako yung masusunod, ako lang malakas, ako lang sakala. Pero nung pumunta na dito yung US, wala na, tamimi na yung beshi nyo. Nag-iiyak-iyak na lang. Which is yan yung sinasabi dun sa kabila na anong iyak-iyak, imposibleng iiyak yung China. Hindi nila nakikita, men, na lahat ng mga ginawa ni PBBM, wala, napaiyak talaga ni PBBM yung China, men. Yung problema kasi sa ibang mga tao dyan, hinahanap nila yung literal na umiiyak yung China na may luha. Ang term ng pag-iyak, men, yung, alam nyo naman, di ba, kung paano anuhin ng mga ministro nila doon or mga tagapagsalita ng China yung US-Philippines ngayon. Like, hey Philippines, why are you doing that? Remove that. Are you causing something war? You're more tensions. You're promoting something like that. Umiiyak na yan, men. Kasi bothered na sila or sobrang triggered na sila na grabe itong China, grabe itong Pilipinas Inaano talaga tayo, men. Paano na natin sila mababraso ngayon kung meron ng US sa side nila, 'di ba? Tapos yan yung dini-disagree ng mga Filipino pro China na kesyo naghahanap daw tayo ng gulo, naghahanap tayo ng gera. Naghahanap daw tayo ng tensions or nagpapaano pa tayo ng tensions. Di lang talaga nila matanggap, men, kasi syempre sinusuportahan nila yung politiko nila, no. Di lang talaga nila matanggap, men, na kapag wala talaga yung US, do you think diyan patitigil talaga yung China? Sasabihin ng China, okay, dahil naniwala ang Philippines sa atin, hindi na natin haharisin yung Pilipinas kasi pinaalis na nila yung USA. Nek-nek nyo. Nung time nga na si P. Duterte yung nakaupo dyan, pinaalis yung Amerika dyan, ano nangyari? Natigil ba? Meron pa rin naman, di ba? Nambabraso pa rin talaga yung China, men. So, wag kayong basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng China na kesyo kung papayag lang kayo sa mga close namin, papayagan namin kayo mangisda dyan basta magpaalam kayo sa amin. Talaga ba? Magpapaalam pa kami sa inyo? Like, no thanks talaga, no thanks. So, hanggang dito na lang muna, guys. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, Page TV, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.